What's up, KG, at welcome back sa ating channel. At so mainit-init ang ating mga kwento ngayong araw na ito dahil meron tayong good news about sa Binance. So nagbabalik sila sa darating na June, at sa itong darating na June na to is magkakaroon ng sandbox part na testing phase ng bagong-bagong Binance through Black-Scholes technology. No, sabi dito sa balita, basahin muna natin. The big story today, Binance is officially entering the Philippines through a partnership with the local fintech firm Black-Scholes Technologies Incorporated. The partnership will operate within the Philippine SEC Strategic Sandbox Framework, where Black-Scholes will act as the approved local intermediary, while Binance provides global technology infrastructure and product capabilities within the supervised regulatory environment. So, anong ibig sabihin nito, no? Para sa atin, lalo tayo, excited na tayo dahil ang Binance kasi, so sa history ng Binance, so number 1 yan sa lahat ng mga exchanges. Nga lang, nung nagkaroon ng problema dito sa Pilipinas, parang naitsapwera sila, nawala sila dito sa ating sa Pilipinas. So, hindi siya ma-access sa Google Play Store, hindi rin siya ma-access through browser. Ngayon, good news naman ito, sa totoo lang, no? Kasi, syempre, mas marami kasing services ang i-offer ng mga ganong international na exchange, unlike dito sa atin. Pero hindi nangangahulugan na mas syempre prepared pa rin natin yung sariling sa atin, no? So CoinsPH pa rin ako kung pagbobodega na rin naman ang gagawin. Pero ang gusto ko lang sa nangyari is dahil Binance merong mga ibang services siya, lalo na doon sa ibang coins or token na pwede mong hawakan or i-hold, no? Maaaring may staking sila, meron silang mga yields, mga trading bots, kung ano-ano man na mga na pwede lang service na may ibigay, may provide. Siyempre, additional liquidity, mas maganda na rin dun sa Binance kasi mas patas ang liquidity. Parang siyempre, isa rin sa kinagulat dito ng crypto world, lalo na dito sa Pilipinas, yung balita, no? Mga lumalabas na balita na eto siya. Kilala niyo ba yan? Si Romualdez, no? Backdoor comeback, Binance PH enter under the cloud of doubt. Cloud of doubt. So, medyo nagkaroon ng konting duda o ano dahil kay Romualdez. Siyempre, alam naman natin ng mga controversial na mga kinakaharap itong ating mga government official ngayon, na which is tapos na nalik pa doon sa isa sa mga mainit din ng mga personalidad, lalo dito sa issue ng kinaharap ng Pilipinas, yung flood control. So sabi dito, when Binance was effectively banned in the Philippines in 2024, many assumed the world's largest crypto exchange had lost its shot at the local market. 2 years later, it's back, but not under the Binance name alone. So, ito yung sabi ng bilyonaryo. So, nakatayap siya kay Romualdez, which is mainit talaga dito, no? Sigurado ko, gagamitin din yan, yung ano na yan, para talagang magkaroon ng doubt pagdating doon sa paggamit ng exchange at saka kung saan nila pwedeng gamitin. So, siyempre marami naiisip yung mga tao, hindi nyo kami masisisi, no? Kaming mga mamamayang Pilipino, basta nakatayap yung isang bagay na ginagamit ng mga rumored na nagkakaroon ng mga issue dito sa atin sa Pilipinas. So, syempre doubtful kami pagdating doon sa mga paggamit na yun. Naiintindihan naman natin yan na ganun yung pwede mangyari. Pero isa rin kasi sa dahilan din, no? Ako nung nalaman ko to, excited ako. Gusto ko siyang malaman, makita. Itatry ko to sigurado, no? Gusto ko makita kung ano yung pwedeng may offer ng Black-Scholes technologies dito sa atin. Pero, isa pa rin naman kasi dito, hindi lang dahil kay Romualdez, Hindi lang dahil kay Romualdez, kasi ang nakalagay dito ay sandbox. Saan na yun? Supervised regulatory, entering partnership fintech. Saan na yung nakalagay? Sandbox framework. Strategic sandbox framework. Ibig sabihin, nasa testing phase pa lang ito. So, inoobserbahan ito na SEC. Siguro matagal ito. Siguro aabot ng 1 year to 2 years to bago talaga maging fully licensed. Ngayon, kung naghahanap kayo ng fully licensed, coins.ph, fully licensed yun. Backup ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
Pero siyempre, kung gusto niyo naman ibang services, so meron namang ito yung bagong ilalabas na Black Scholes. Pero sa tingin ko, no, kung risk na rin naman, no, isa rin sa mga naiisip ko about dito sa issue na to ay unang-una, ang number one na reason ko kung bakit gagamitin ko siya pero hindi, siyempre nandun pa rin yung yung doubt. Kasi sandbox framework pa lang siya. So ibig sabihin, malaki yung risk niya pagdating sa clarity, pagdating sa regulation na pwede mangyari, lalo na may kinakaharap yung nakaka-tie up sa kanya. Hindi naman siya direktang may-ari. Hindi naman siya direktang may partner nung Black Scholes, no. So sa naging research ko, iba yung may-ari nitong Black Scholes, at also yung Black Scholes, isa sa mga partners nila si Romualdez sa ibang business. So hindi naman siya direkta rito. So inililink talaga siya. Problema pag nailink, ganun talaga pag nailink yung pangalan ng isang politiko doon sa isang bagay na kahit hindi naman siya may-ari, pwedeng magkaroon ng Pero still, the risk itself is naka-sandbox siya framework. Ibig sabihin, testingin lang to, obserbahan to ng SEC kung okay bang bigyan ng license or hindi. Beneficial ba sa mga tao? Fair ba? No, may mga audit na pwede mangyari. So, yun yung risk, no? Pwedeng magkaroon ng konting irregularities o di kaya magkaroon ng konting scrutiny pagdating dun sa application or dun sa services na ipinoprovide nila. So, pwede ma-take down. Paano kung may pondo ka doon? No? So, syempre, hirap ka na makuha or kung makukuha man, less kaysa dun sa naging kapital mo. So, pero ako, syempre, personally, itatry ko siya, pero hindi ganun kalaki. No? Naghahanap pa naman ako ng pondo nitong mga nakaraan. Sabi ko, pag dumating to, kailangan fresh na pondo yung gagamitin ko. Then, yun nga, ewan ko, dahil lang siguro na masyadong naapektuhan din ako dun sa naging news na may link about kay Romualdez. Pero upon research naman, pwede nyo ring i-research yung mismo may-ari ng Black Scholes at yung sino-sino yun, paano na link si Romualdez doon sa issue na yun. Hirap, no? Minsan kapag naiisip mo pag mga ganito na amazing, okay dyan, ganda ng balita, Brad, Binance, babalik na sa Pilipinas. Excited na rin ako. Chine-check ko na rin yung browser kung may open na. Pati yung yung mismong application. Tapos biglang ganito yung naging balita, no? So, ay lang, hindi niyo masisisi siyempre mga retail, mga tao, mga mamamayang Pilipino dahil may kontrobersya talaga na siyempre hindi na resolve yung mga ganong klase ng issue, walang closure pagdating sa mga tao, walang napapanagot kung sino yung dapat magkasala, nandun pa rin yung doubt talaga ng mga tao pagdating sa ganun. Ewan ko dumarating na ba tayo sa punto na nawawalan na tayo ng tiwala sa gobyerno. Actually, risky rin yun para sa atin sobra. Kasi kahit naman anong mangyari, kahit naman anong is kailangan talaga is magkaroon tayo ng good governance pagdating sa ating gobyerno. Dahil yan din naman ang mag-ano sa atin. Tingin ko yan ang nagpapabagsak lalo sa atin. Yung ating government. Sana lang talaga maisip nila, ma-realize na hindi naman tayo talaga hindi ko alam kung saan papunta itong Pilipinas dahil dito sa nangyayari na to. Pero syempre ayoko naman maging political channel itong aking Nga lang kasi syempre may mga bagay din talaga as a retail investor, as a retail trader. So, sa mga nakikita natin na to, good news. Kasi yan, may chance ang Binance patunayan yung sarili niya. Tandaan nyo hindi naman ito sinasabi na dahil may bagong doon na tayo lahat, lipat tayo doon, hindi. Siyempre, nandun pa rin ako sa mga local talaga na may license dito sa Pilipinas. Gumagamit pa rin ako ng mga international exchange, nandiyan pa rin yung BitGet. Yan, ginagamit ko rin yung BitGet. Tapos, Binance, may Binance pa rin ako. So, inaabangan ko yun. Tapos, yung Exodus wallet, Ronin wallet. Yan, mga ginagamit. Kung gumagamit MetaMask, meron din ako, tsaka Trust wallet. Pero yung iba, wala nang laman kasi nilipat-lipat ko na niya. Lalo na nung dati na sunod-sunod yung pagbebenta natin. So, mga na lang yung naiwan sa atin, mga USDT na lang, naka-stake, naka-yield, naka-earn.
So, ganun na lang yung ginawa natin diskarte doon sa ating mga naging profit noon. Hindi mataas, hindi malaki, pero still, yun kasi yung gamit ng mga exchanges. No? Ngayon, kung may offer nga na bago itong Binance, syempre namimiss ko na rin talaga gumamit ng Binance. Yan ang unang exchange ko Binance. No? Kaya talagang ano ako dyan. Nga lang, syempre nakatie up yung ako, paulit-ulit na tuloy ako na may naiinis kasi ako. Ganda na eh. Sa totoo lang, ang ganda na ng balita eh. Ganda niya, sabi ko ganun, iniisip ko pa naman mag-invest sa BNB. Yung sa Binance na coin, yung kanilang exchange kasi maganda naman ang naging performance nun. No? Sabi ko, ta-timing lang ako, di kaya magde-decide ako kung kailan ako magbobodega once na umokay na ako sa Bitcoin. Na-target ko na yung gusto kong amount na bodegahin. Pero, sa nakikita ko kasi, ano ba naman? Ewan ko sa inyo, ano? Pambira talaga. Ayun, so pang 52 days na ng ating codex. So punta tayo sa ating bounty board. So ang target naman natin dito ay matapos na yung ating codex. At sana ito sa mga ibang susunod nating mga task. Pero lamang naman tayo. No? So tingin ko naman matatapos naman natin to. So mga task natin is win 1 rank or arcade battle. Win 1 rank. Okay na tayo dyan. Naglaro ako niyan kanina. Sa mga nanonood ng live ko yun. So ito na yung kasunod na part nun. No? So mid-dip lang tayo. No? Ilalagyan ko ng title yung ni-live natin kanina na Fall Asleep with Axie. No? Hindi ko pala napapalitan ng thumbnail. Tapos feed 5 regular Coco Choco to enable. Feed 5. Buy 1 consumable tayo. Isang buy tayo. Feed 1 premium. Feed 1 premium. Feed 10 regular. Buy any aqua. Buy 3 Coco Choco. So buy 3 Coco Choco muna tayo. Establish muna natin ating mga buys. So Ronnie na ating gagamitin dahil wala na rin pondo. Kaya saktong-sakto lang yun. Kulang pa pala yung ating budget doon. Ating binudget para sa codex ay kulang pa pala. So, tatlo. Ano to? Ilan ba to? Isa lang. Tatlo. Tatlong ron. Tatlong ron. So, 0.54. Teka, magkano sa USDC yun? Magkano sa USDC yun? Kasi sa USDC natin siya kino-compute, guys. 0.049. 0.5 na nga lang natin. 0.05. Pero ron ang pambibili natin. Kinuha lang natin yung USDC value niya. Yan. 3 pesos, piso isa. Tapos, bili na tayo ng Axie. Aqua daw na Axie. Bili tayo Aqua. Dating gawin, floor Axie pa rin. Pero pili lang tayo na medyo maangas. Yung mapopogi ba? Mapopogi. Pili tayo ng pogi dito. May maganda rito ang pogi-pogi. Ito maganda, negro, no? Hanap pa tayo dito sa bandang ibaba. Pwede natin bilhin. Ay, maganda rito, guys, no? Yung ano natin, yung bago natin plant na Nightmare, di natin masyado magamit kasi wala pa akong pang yung pang Metamorph. Tsaka wala rin ako magagamit na runes. So, kailangan makachamba muna tayo ng plant na pang runes. Dapat pala, hindi na lang ako bumili ng isang So, ito na bilhin natin yung naka-shrimp. Ito ba lang? Pwede na to. Pwede na yan. 0.46 USDC. So, buy na natin yan. For 5 ron ang ating magagastos. Bilis naman. Instruction complete agad yun. Tapos, doon na tayo sa mga feed. Feed 5 regular Coco Choco to enable. Yan pa ba? Ito naman, any collectible Axie. Any beast. Collectible Axie na lang na beast. Ilan yun? Feed 1 lang. Collectible Axie na beast. Meron ako niyan. Ayun, si Adam. Actually, label pa pala. Dito na lang.
Ihiwalay na lang natin yung feed ng beast. Siyempre, dito lang tayo kay Princess pala kainin natin si Princess para makabilis siya makahabol doon sa mga kanyang mga kapatid. Tapos 10. Tapos any beast. So, marami naman tayo niyan eh. Hanap tayo ng beast. Hindi natin pwedeng pakainin ng beast. Ilan yun? Ay, 5 lang pala. Tinen ko pa. Pero ayos lang. Feed 10 regular Coco Choco pala sa beast. Ang 10 pala sa beast pala yun. So, sino kaya pwede natin? Tataas ang level ng mga beast ko eh. Sino kaya? Si Proton. Yun yung mga una kong axi. Si Proton. Ito na lang si A. So, 10. Si Proton na lang kasi nagagamit natin si Proton sa sa classic. Ayan. Tayo dito. So, win 1 rank arcade battle. So, okay na tayo dyan. Feed 5 regular Coco Choco. Buy 1 consumable. Feed 1. Premium. Feed 10. Buy any aqua. Buy 3 Coco Choco. So, okay na. Refresh muna natin. Tingnan natin kung pang ilan tayo sa rank. Yan, so meron tayong 5.14 BXS na may claim. So pang ilan tayo? Pag 596 tayo. So meron tayong 5.14 BXS. Stop muna natin. Yan. So, tingnan natin, dalawang level na lang. So, pasok talaga tayo. Pasok talaga tayo. So, makakapag-roll ulit tayo. So, dalawang level na lang. Matatapos na natin. Nice one. Nice. So, ilang araw pa, 4 days pa. So, makakapagpahinga na tayo ng 2 araw sa gastos. Pero itutuloy lang natin yung bounty board. Tatapusin ko lang tong week na to. Tapos, okay na tayo. So, sa daily bounties, magro-roll pala tayo. Black Killing. So, pagka-roll, sana makakuha ulit tayo ng paniki, no? Grabe pala, no? Ang lakas makapag-roll pala dito ngayon dahil 4 ng 4 na spirit ko yun. Kukuha roll ka lang ng roll. No? So, ano masasabi nyo dun sa ating balita about Binance? Lalo na may nakatie up siya o parang na-link dun sana pero hindi naman siya talaga part ng yung company na yun, no? So, yung may-ari nun, nalilink lang doon sa mismong kay Romualdez pero hindi naman siya talaga doon nakaan. Pero syempre, yun nga, ang sabi ko sa inyo, ang keyword dito, hindi naman si Romualdez. Ang keyword dito, sandbox. Ibig sabihin, kailangan nyo pa rin mag-ingat dahil under observation pa yan. So, mataas ang possibility ng magkaroon ng mga irregularities or diga syempre, yung mga yung mga regulations na kailangan mangyari. So, yun, no? Bago sila magkaroon ng full license. So, pag nagkaroon ng full license, so, go na. Pwede na talaga. Nandun na yung go signal para, so, meron ng investor protection na mangyayari yun. Sa ngayon, ganun din naman. May investor protection naman siguro yun ngayon sa ngayon, no? Pero ina-obserbahan pa yun, syempre. Syempre, magkaroon ng konting, yun, babay. Diba? So, ayun lang, no? Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, sa ating mga supporters and subscribers, salamat sa inyo. Saludo sa inyo, mga ma'am tsaka sir. I-like and share lang ating mga video at thank you so much sa inyong panonood at pakikinig. At sa susunod, magkita-kita lang ulit tayo sa arena. Game on!